Eh de bigla nilang naisipan na itsahan natin ang Granada at ang Plaza Miranda kasi magagalit ang mga tao kay Marcos ito. Turo natin kay Marcos. Sa programa ng Laban Kasama ang Bayan ay buong tapang nalumantad si Caramon. Bagamat siya'y nangangamba na ipapapatay siya ng Partido Komunista ng Pilipinas, ay maluwag sa kanyang kalooban na isalaysay ang mahigit sa 40 taon niyang kinikimkim na storya patungkol sa madugong Plaza Miranda bombing. Ibinahagi ni Caramon ang pag-amin ng kanyang matalik na kaibigan sa kilusan na si Danny Cordero. Ani Caramon, umamin sa kanilang kalagitnaan si Danny na siyang naghagis ng granada sa Plaza Miranda na utos naman ni Joma Sison. Meron siyang gustong sabihin. Pagkatapos, mapapamura ako. Niyakap niya ako. Doktor, ano rin, niyakap niya ako. Umaiyak ako rito. Niyakap ako ni Danny. Alam mo, mahigpit. Andito yung ulo niya. Akala ko, nagbibiro, ano? Umiiyak. He was crying. He was crying. Iyak siya, tapos tumutulo na yung... Naghahalo na yung luha niya rito, tsaka yung uhog niya, no? Hoy, sabi ko, ano ko ba? Nagmumura siya. Kung pwede ko lang maipahig. Minumura niya ako. Hindi niya naman ako sinisisi. Para bang ibig sabihin, wala kang alam. Wala kang alam. Ano? Ayakap niya ako, ginagaling niya ako. True, Pedro. Misigaw siya. Tapos pag-angat ng ganon. Ako ang kami ni Potro ang nag-itcha. Si Potro, si Cecil. Si Cecil. Yan tawagan. Kami ni Potro, and I hope, kung may maraming nakikinig na nanonood ng mga Caloocan, kilala si Danny, alam nila kung sino si Potro, si Cecil Apostol. Kami ni Potro ang nag-itcha ng granada sa Plaza Miranda. Nasyak ako. Ikinuwento rin ni Caramon na umabot na sa punto na gusto na ni Danny Cordero na wakasan ang kanyang buhay dahil sa hindi katanggap-tanggap na utos mula sa kanilang leader na si Joma Sison na kanilang itinuturing na Panginoon. Si Danny Cordero in particular, yung mainit na ulo niya, galit siya, parang naghahanap na siya ng guro para mamatay siya. No? Parang gusto niya nang magpakamatay no? Hindi niya matanggap na nagawa niya yun. Iduduktong ko lang kapiraso ron. Ano? Sabi ko sa kanya, bakit? Bakit mong ginawa? Kung binigyan ka ng ganung task, harapan? Sabi niya sa akin, Dro, ano naman ang magagawa mo kung ang kausap mo ang Panginoon? Joma Sison. Si Joma. Paano inatasan ka ng Diyos? Sabi niya, Grabe. hindi siya nakakibo. Sa pamamagitan ng Kangaroo Court sa loob ng Partido Komunista ay nahatulan ng parusang kamatayan si Danny Cordero na noon ay tansya ni Caramon na nasa 24 na taong gulang lamang. Dahil sa pagbubunyag nito sa mga kasama sa partido na siya ang naghagis ng granada sa Plaza Miranda sa ilalim ng kautusan ng leader ng Partido Komunista na si Joma Sison. And how old was Danny Cordero during that time? How old was he? We were, siguro, Danny was not more than 24. Bata pa. Bata. 22, 23, or 24. Ganon. Wala pang ang anak. Binata. Doon sa sinintensyahan na mismo, sa tribunal na yun. Okay. Yeah. Pagkasintensya sa kanya, sige, no? Kumakain sila, no? Kumakain sila. Umagang-umaga, no? Lumipas yung gabi. Ang kwento dati ni Pablito diyan, magkakatabi sila. Kumakain sila, no? Kumakain sila. Nasa kanan niya nandito si Danny Cordero. Biglang nagulat sila, no? Biglang si Danny Cordero tinulak sa lupa, no? Tinapakan at Pinusasan. kalat pa yung pagkain sa bunganga, dinidescribe ni Pablito, mangyaki. Siya, kumakain sila, no? Hindi niya nasyak siya, hindi niya tinignan. Nakita niya lang, tinitignan niya, ginapos na rito. Tapos, sumisigaw si Danny Cordero, mga kasama,
Mga kasama, hindi ako kaaway. Hindi ako kaaway, mga kasama. Tapos, wala nang sapan. Tapos, tinayo siya, nakagapos ang likod. Nilakad na siya, no, papunta dun sa, yung Karayan, yung river, no? Na medyo mali. Naglakad. Sumisigaw siya. Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas. Jesus. Sumisigaw siya. Papatayin siya. Alam niya na he was being led to his death. Samantala may hamon naman si Caramon sa mga anito'y nakakaalam din ng tunay na pangyayari katulad niya. Bakit hindi ko binibitiwan yung Plaza Miranda? Sir. But Go hindi ahead ka, Peter. ito yung kan eh. Ito po yung dapat magkaroon ng resolution ito. Ang nakikita kong resolution dito, pangalawa sa para maintindihan ng mga tao, yung mga kasama ko magsalita. Halimbawa, si Casatur, si Saturo Camp. Anong ibig mo sabihin? Nagsisinungaling, gumagawa ng kwento si Dick, yung bayaw mo, si Dick Malay.